Yo, what's up guys? Magandang araw po sa inyong lahat. At nandito tayo ngayon sa Naval Port Terminal at pupunta tayo ng Higatangan Island. At sumakay na tayo dito sa Motorbangka Sher Kemiri dahil paalis na. At kung napapansin natin, makikita natin yung Coast Guard dyan nasa port. At sasampa rin yan sila, mag-check ng final check sa mga pasahero kung lahat ba ay sakto sa capacity at naka-life jacket ba lahat. At nang sa ganun, masigurado lahat yung safety lahat ng pasahero papuntang Higatangan Island. Pero guys, kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga po pala si Jundre Salud, ang dating OFW, dating Marino at ngayon ay isang baguhang entrepreneur at isang baguhang content creator. Let's go! At sa lahat ng mga nagbabalak pumunta na Higatangan Island at sa mga hindi pa nakapunta at gustong gusto mong maligo sa pinakamalinis at clear na dagat, dito kayo sa Naval Port Terminal yung pinaka starting point nyo para makapunta doon sa Higatangan Island. At mula Naval Port Terminal, sasakay kayo ng bangka na di pasaheroan at nasa 45 to 1 hour ang biyahe. At alam nyo ba guys na merong dalawang bangka lang ang bumabiyahe araw-araw. Yan yun pagka regular days yung biyahe. Pero pag umabot kayo ng 40 passenger, pwede kayong i-priority nila at ihatid muna at balikan na lang yung iba pang pasahero. At ang regular fare nila dito sa bangka guys ay tumataginting na 120 pesos at pagdating nyo doon sa isla ay meron kayong babayaran na environmental fee na halagang 100 pesos bawat tao. Kung ikaw ay tourist doon sa isla. At doon guys wala na kayong poproblemahin sa pagkain dahil meron naman tayo mabibilhan na pagkain doon at may matutuluyan tayong mga akomodasyon at meron tayong 24 hours na kuryente doon. Pero kung gusto nyo ring magdala ng extra pagkain, wala ding problema. At kung hindi mo alam ang Higatangan Island o hindi mo kilala kung anong meron doon at bakit nga ba tayo pupunta doon, ano bang meron doon? Unang-una ay napaka-clear ng tubig, napaka-clear ng dagat at napakalinis. Pangalawa, pagka nagkataon nagpakita sa'yo yung shifting sandbar ay napakaswerte mo. Dahil yung Higatangan shifting sandbar ay yan yung pinaka-unique at pinaka-front ng isla. At kung iikot ka sa isla, makikita mo ang nagagandahang rock formation at meron silang cliff diving doon na pwede kang tumalon doon at magtampisaw sa dagat. At pagdating sa kainan, pwede tayong pumunta doon sa tinatawag nilang kainan sa isla. Located dyan sa Barangay Mabini, pwede tayong magtanong doon sa mga lokal, pwede nating lakarin at pwede din tayong sumakay. May mga nagpaparinta doon o may mga pasaheroan doon na mga motorsiklo. At meron din tayong tapsilugan dyan. Located lang yan malapit sa shifting sandbar, malapit sa Dasig, Higatangan na Arko. Hanapin nyo lang si Sunya Salud. Doon sa kanya, pwede kayong magpaluto o pwede rin kayong umorder doon sa mga nakadisplay niya na mga pagkain. At habang papalayo na yung bangka guys sa port terminal ng Naval, dito nga po pala tayo pumisto sa engine part ng bangka. Dahil gusto kong ipapakita sa inyo kung paano nila ito paandarin at maipakita ko rin kung gaano sila kabitirano at gaano kagaling at gaano kamarunong yung naka-in-charge dito sa makina. Na si Giovanni Toyko, yan yung makikita nyo, yan yung nasa loob, yung nagpe-prepare ng engine. Siya na rin yung pinakakapitan dyan pero siya rin yung pinaka-in-charge sa pagpaandar ng makina. At yun guys, sa pagpaandar ng makina nila dito ay mano-mano ito hinihila, bibilang ng 3 at sabay-sabay nilang biglang hatapin yung lubid na nakapulupot doon sa flywheel ng makina. At yun nga, sa unang attempt hindi ito kaagad umandar at kinulang sila ng tao. At tinawag nila si Ranel Canyiso, yung pinakamalakas na nilalang dito sa balat ng lupa. Siya yung inaantay dyan para umandar lang yung makina dahil hindi kinaya ni Wilson Togado yung paghila sa lubid na nakakabit doon sa flywheel ng makina at hindi ito kaagad umandar. Kaya Ranel Canyiso to the rescue. Let's go! At yun guys, pumorma na sila at pangalawang attempt sa pagpaandar ng makina, hihilain yung lubid at nakikita natin at mapapansin natin na patawa-tawa lang sila dyan dahil sa dumating na yung pinakamalakas na kasama nila dito sa bangga. Kaya pagbilang ng 1, 2, 3, diretso na andar yon. At dito na nag-umpisa yung paglalakbay namin mula port ng Naval papuntang Higatangan Island na dadaan pala tayo dito ngayon sa pinaka-north part ng buong isla ng Leyte at ipapakita natin sa inyo yan mamaya, lalong-lalo na doon sa mga nanirahan doon sa pinaka-southern part ng Leyte. So sa mga hindi pa nakapunta dito sa north part ng Leyte, yun ipapakita ko sa inyo kung ano yung hitsura ng pinaka-norte ng tinitirhan yung buong isla. At dito guys, pagkatapos mapaandar yung makina ng bangka na to, ay umaandar na kami dahan-dahan papunta na doon sa isla ng Higatangan. At hindi nagtagal guys, mga ilang minuto lang nasa kalagitnaan na kami ng biyahe in between Naval Port tsaka pinakadulo ng Leyte, kung tawagin natin ay nagngangalang Barangay Karyukan, Kalubian, Leyte. At hindi tayo nabuburing sa biyahe guys dahil dito sa may engine control room nila kung saan tayo pumesto ay nakakahalubilo natin yung mga taga-bangka at ibang mga pasahero dito na nakikipag-usap tayo. Ito na yung pinakaantay natin. Ito yung gusto nating masaksihan
dyan, yung sa mga hindi pa nakakapunta dito sa pinakadulo ng Leyte, ng buong isla ng Leyte. Ito yung madadaanan natin yung Barangay Karyukan, Kalubian, Leyte. Yan yung isla na yan na makikita natin sa bandang kaliwa, yan yung pinakadulo talaga ng Leyte. So sa lahat ng mga hindi pa nakapunta dito, pwede rin kayong pumasyal dito, may magaganda ring mga resort dyan at napakaganda rin dyan mag-relax. At para sa mga hindi nakakaalam, yung kuryente doon sa Higatangan ay dyan ang galing sa Hubay. Isang lugar na kung saan yan yung pinakadulo ng Leyte. At pinadaan nila ito sa ilalim ng dagat. Kaya nagkaroon ng 24 hours na kuryente yung buong isla ng Higatangan. At from Hubay, yan yung isa sa barangay na pinakanorte ng Leyte, ay may layo, from Hubay to Higatangan ay may layong 3 nautical miles. At kung napapansin natin, yung nakikita nating isla dyan sa harapan, yan yung Higatangan Island. At itong pinakadulo ng norte, pagka natapat yung bangka dito, yan yung palatandaan ko na malapit na lang yung Higatangan. Nasa mga 15 minutes na lang yung tatakbuhin ng bangkang sinakyan namin. At yun guys, malapit na kami doon sa Higatangan Island. Approaching na kami at yung mga tao dito sa bangka ay nagpe-prepare na rin sila para sa pagdaong ng bangka. At mapapansin natin, yung buong isla ng Higatangan ay napapaligiran din ng mga malalaking isla tulad ng Maripipi Island, yung buong isla ng Biliran at saka yung buong isla ng Leyte. At sa bandang likuran natin ay yan yung isla ng Masbate. At yan na mapapansin natin yung ganda ng norte ng Leyte. Yan yung buong norte ng Leyte. So sa lahat ng mga hindi nakapunta dito, yan yung makikita nyo yung dulo, yung pinakadulo ng Leyte talaga. At almost 1 hour yung biyahe natin at nandito na tayo sa Higatangan Island. At kung mapapansin natin na high tide at napakalinis ng dagat at clear na clear yung dagat. Kaya napakasarap maligo dito. At sa puntong ito guys, inaantay na lang natin na magbabaan yung mga pasahero at kailangan din nating i-secure yung mga gamit natin para hindi magkawalaan. At kung mapapansin natin kung saan tayo dumaong, naka-seawall na siya ngayon. Kung balikan natin yung hitsura niyan dati, let's back 1990s, from seawall backward, siguro nasa mga 20 meters ang layo ng dagat. Kumbaga, yung portion na yan, 20 meters from seawall ay buhangin pa nung araw. Pinong buhangin at dyan kami naglalaro tuwing hapon kung hindi kami nang lalambat. Ayun guys, umuna tayo doon sa nauna sa ating dalawa, sumingi tayo dahil sila may naantay pa silang gamit bago sila bumaba. Tayo nakabakbak lang tayo at tuloy-tuloy na yung baba natin na yan. At sumiksik lang tayo dito sa nakakargang motor, dito sa harap ng motor para makalusot tayo at makababa na tayo dahil sa sobrang init din at napakainit talaga sa isla. At pagbaba natin guys o sa mga turista, dito natin mapapansin na may mga naka-assign dito na mga taga-tourism. Para doon sa mga turista, naglalagbok tayo dito at dito rin tayo nagbabayad ng environmental fee na 100 pesos. At dyan natin i-register yung pangalan natin at pwede rin natin silang tanungin kung wala tayong reservation na booking ng accommodation, pwede rin tayong magtanong sa kanila kung saan tayo pwedeng tumuloy sa mga resort dito sa Higatangan Island. So kung mapapansin natin, napakalinis at napakalinaw ng tubig dagat dito sa Higatangan Island. Napakasarap na magtampisaw dito sa dagat na to at gustong-gusto ko nang maligo. Pero uwi muna tayo ng bahay, ilagay muna natin yung mga gamit natin dun sa bahay. Dito lang, malapit lang din dito sa area na to, yung bahay namin. At itong dinadaanan ko guys, ito yung Limpiado Beach Resort. Ito yung pagmamay-ari ng mga Limpiado, itong area na to. At meron din itong napakagandang kasaysayan. Iba-vlog din natin yan. Abang-abangan nyo sa mga paparating ko na mga video. At lahat ng mga interesting na bagay dito sa Higatangan Island ay ating unti-unting i-share dito sa mga susunod ko na video. At hanggang dito na lang guys sa video ko na to. At kung nagustuhan mo ang video ito guys, paki-like, share, and follow my Facebook page at YouTube channel. At pahit na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload ako na video. See you next time. Broom broom. Bye!